Kaya ba natin to? Alabakan natin ngayon. Dapat nagpa-practice tayo eh. Oo nga. O, next kanta natin dapat nag-practice tayo. Batiin ko muna ang mga taga-Caloocan. Mga Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre. Naka-FB Live tayo. Mga taga-Caloocan, kay Mayor Along Malapitan, sa FB followers, mga leaders, mga supporters, magandang bago po sila. Double live si partner eh. Partner. Kagawa Jerry Cape, magandang gabi sa'yo. Mga umaga pala. Okay, yan yung guide. Okay. Kagawa Jerry Cape, good luck sa iyong pagiging kagawad ng Barangay 28. Partner, kumusta ka? I'm good. Good? Good. Oh, later. No. Partner, ayan muna. Basahin mo muna yan. Ang buhay lakwat siya ay nagdadala ng mas malalim na pangunawa sa lokal ng kultura, kasaysayan at kalikasan. Isang pagkakataon upang tangkilikin at yakapin ang kagandahan ng ating bansa. Ako po si Arnold Divina. Isang mapagpalang araw ng Sabado po sa inyong lahat. Ako naman po si Aida Gonzalez. Siyempre, kakantahan muna kita. Ano kanta natin? Oo nga eh, no? Suspense. Suspense ang kanta. Opo. Ano eh, SOP to partner eh. Di ba? Hindi pwedeng di matuloy ang Siyempre, kanta. awayin mo ako pag hindi kita kinantahan. I know you're everything that I've been looking for. And I Look into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. But if I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to fool me through. Don't know when. And if I ever fall in love again. Talagang nagpipilit po kaming kumanta eh, no? Para maiba naman ang mga ganyan. Di ba, po, mape-perfect din namin ito. Scared. I guess I'm scared to fly. It's such a long way down. And yet, if you just trust in me, I'm sure I'd come around. And I When know it hurts hard to let someone inside. Though in your arms, I feel I'm ready now to try. So if I ever fall in love Yan lang yata again, yung tama sa tono, partner ah. sometimes when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through the dawn. I don't know when. If I ever fall in love again, Ayan, be a fool to ever let you go. You're the best thing in my life. When I know I've gotta take it slow. Ang galing mo, partner. Basta, mape-perfect din po namin to, ha? Lunes na ba? Besides, Magandang umaga sa'yo. Ganon eh.
Apo. Yung mga susunod po episode, perfect I na. know it's gonna be with you. You're the one to pull me through. You're the one who went. If I ever fall in love again. If I ever fall in love again. Partner, maraming nanonood sa atin, no? Mga taga-Caloocan, no? Ganun ba? Ako, siguraduhin natin tama na tayo sa tono next sana time, ha? tama. Oo. Promise po, pa-practice na kami. Practice more. Yes, oo. So, partner, grabe ha? Oo, mukhang amoy Australia ka. Babatiin mo natin yung mga nakikinig sa atin. At nanonood. At mga listeners natin, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, magandang umaga sa ating boss. Yes. Kay Congressman Pichay at sa aking Mayor Along Malapitan, sa lahat ng followers, leaders, supporters ni Consul Arnold Dimida. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Well, isa na naman pong nakaka-excite na episode ng Buhay Lakwatsa ang dapat niyo pong abangan, subaybayan sa loob po ng isang oras. Samahan niyo po kami ni Partner Arnold. Alas 7 hanggang alas 8 ngayong umaga. Kakaibang kakaibang lakwatsa ang gagawin natin. Totoo yung partner. Kasi alam mo sa Buhay Lakwatsa, no? Hindi lang magagandang lugar ang nakita natin. No? Siyempre sa magandang lugar, natututo tayo ng kultura, ng history. Yes. Pero sa during journey na yan, may mga tao tayo nakikilala at nakakausap. No? Correct. Tulad ngayon, yung mga ating panauhin mamaya. Oo, later yon. Oo, Oo. partner. Ibitin muna natin, suspense muna natin. Bibigyan daan po muna namin ang ilang mga paalala. At sa amin pong pagbabalik ni Partner Arnold, syempre, yun ang aming mga panauhin dito sa studio. Ginising natin to ng maaga, Syempre, partner. nakakayaman. Oo. So, sige po. Sigurado matututo po tayo sa aming episode ngayon ng Buhay Lakwatsa. Kaya antabayanan niyo po. Babalik kami, promise! Ayan. Sir, punta na po Adeline kayo Santos, dito. magandang umaga sa iyo. Partner, balik ka na dun sa red mo. Dito si Ay, kita kayo pati. Sir, ayan po. Please, sakay. Ang 992, UN Wellness Products Trading na pagmamayari at distributor ng Freya, 24K Gold Robert Di Castro, pare, magandang umaga sa iyo. Ay, saan ka na? Okay. Dahil malaki itong tulong at saya, hindi lamang ganda. Para ba Gonzales, magandang umaga sa iyo. 24K Gold Serum. Super Partner, babasahin mo yan? Yeah. Pasahin ko. Rich Gold AB Wine Philippines Incorporated na pagmamayari at distributor ng ABYC Clonazilic Vitamin C made from quality materials at aprobado ng Food and Drug Administration. At hindi ng buhay na ito Eh, hindi kami nakapag-practice. Parang maiba naman, di ba? sa lahat ng ito, Wala mo po ganun nagkakalat, di ba? Kami pa lang po yun, Mr. Jerry. Ano na, picture lang ako. Para yung aming mga fan. Buhay Lakwatsa. Buhay Lakwatsa. Program. Papalanse sa isang linggo. Buhay Lakwatsa. Puro trabaho at sakripisyo ay may ibang benepisyo. Buhay Lakwatsa. Tara na at samahan sila Councilor Arnold Dimida. This souvenir. Ayla Gonzales. Tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa DZME 1530. Ang Radyo Puno. Nagbabalik po ang Buhay Lakwatsa, 7:06 ng umaga, partner. Ayan, partner. magkwentuhan na tayo sa ating mga Siyempre. panauhin. Okay. Alam mo, partner, no, we engineers no, play a vital role as a nation builders. No? At nagbabahagi kami no, sa ating ekonomiya sa maraming paraan. No? Tulad ng energy sector. No? Kami mga electrical engineers. No? Yes. Kasi electrical engineer ako. Ganun ba? Mechanical O, sige. engineers and energy engineers. No? Drive innovation and efficiency in the energy sector. Okay. Sinisiguraduhin namin na mayroong stable supply, power supply, ang industry sa household. Kasi ito ay isang economic activities. Okay, na napaka-importante. Yeah, oo, totoo. Yes, Pagdating naman sa mga infrastructure, mga civil engineers naman to, architects, structural engineers, ang contribution naman nila, yung nagbabahagi ng kalsada, mga
airports, Yes. mga tulay, no? Infra. Yes. At marami pang iba. Ngayong araw na to, meron tayong mga guests na kakaiba, no? Kakaiba yung presentation natin. Kakaiba. Buhay Lakwatsa. Kasi katulad ng sabi ko kanina, Yes. habang nag-journey tayo, nag-buhay Lakwatsa tayo, may mga tao tayo nakikilala. Yes. No? At itong mga dalawang taon to, ito yung advocate ng kanilang profession, no? Yes. Pagiging industrial engineers. Oo. So, partner yung nga sinasabi natin kakaiba pong episode ngayon ng Buhay Lakwatsa, yung kanilang matutunghayan. Sa halip na ipapasyal natin sila, katulad ng nakagawian, pinapasyal po namin sa iba-ibang mga lugar, tourist destination, and so on and so forth. Pero this time, mag-aaral tayo. Kami Yes. mga hindi nakakala kasi hindi naman I'm not an engineer. So, sigurado na matututo ako ngayon sa ating episode. Yes, partner, malalaman mo. So, ipakilala mo na ang ating mga panauhin na Siyempre. talaga namang ginising natin ng maaga. Kaya, ito mga tao to, very noble, no? Very mahuhusay, no? Okay. Si Jerry Lin, no? Ating matagal na kaibigan to siya ngayon ang kasalukuyang presidente ng Philippine Institute of Industrial Engineers, no? Okay. At si Rodel naman, Emmanuel Diviso, siya ang founding chairman ng Philippine Institute of Industrial Engineers. No? Naku, talaga pala partner na pinagpipitagana ng ating mga panauhin ngayong umaga. Yes, oo. Sige, napapalibutan pala ako ngayon ng mga engineers, okay? So, kumusta yung... Nakakaya kasi ginising ng maaga. Pero I'm sure, no, yung mga listeners natin, marami kayong matutunan dito. Lalo na yung mga nag-advocate ng iba-ibang professional organization. No? Itong IE, malalaman natin kung ano ang mga contribution nila. Yes. Sa ating ekonomiya at sa ating education system. Oo, kasi alam mo partner, nagulat nga ako nung medyo nakarinig, often narinig ko yung mga ilang mga informations na at yun talaga hindi ko pa alam na like, ayoko i-preempt yung ating mga itatanong sa kanila pero sige, makipagkwentuhan ako. So, kumusta po kayo? Maulan ngayong umaga, masarap pang matulog pero ginising namin kayo. How's your morning po? Good morning, everyone. Good morning, Consejal Arnold. Good morning, Aida. It's a pleasure to be here. Sa totoo lang, sanay naman ako magising ng maaga. At dahil sabi nga nila, the early bird gets the worm. So, it's really a pleasure to be here. And thank you for inviting us. Our pleasure, sir. Magandang umaga, Arnold and Aida. At magandang umaga sa mga viewers ng DZME at itong Buhay Lakwatsa. Congratulations. And sabi nga ng aking kapartner dito, ni Jerry, na itong aming mga tinatahak na takbo ng industriya ng inhinyero, Tagalog yan, industrial engineering, napakagandang mandato kung mapagtutuunan lang ng pansin. At kami ni Jerry, gigising kami ng maaga kung may mga ganitong pagkakataon para i-explain yung aming mga advocacy para sa ikauunlad ng ating bayan at ano ang may tutulong namin. Kaya nga po nung binanggit ni partner Arnold, sabi ko, sige, very interesting yan. Kasi ako mismo, hindi ko alam yung mga bagay na yon. Kaya kahit na medyo maaga to, sisiguraduhin po namin na magigising kayo dahil mga bagong kaalaman ito na ating mapupulot sa ating mga gising. Partner, alam mo ba si Jerry? Jerry, di ba? Magkaibigan kami ito more than 15 years na. Almost 15 years na. Ngayon ko lang nalaman. Engineers pala siya. Isa pa siya industrial engineer. Alam ko graduate siya ng IE, no? Pero may title pala siya engineer. Ngayon ko lang nalaman. Okay. Samantalang ang tagal mo na. Ang tagal na kasama ako. Okay. Partner, ikaw ang magbato na ulang tanong okay. nga pala. So, kasi alam nyo, off the air, nalaman ko na ang industrial engineer pala ay walang board exam and so on and so forth. Pero alamin din natin muna kung ano ba yung industrial engineer para lang po to educate us. Kasi syempre iba-iba nga ng larangan yung engineer May electrical, mechanical, may civil, industrial. So ano po ang ibig sabihin ng isang industrial engineer? Yeah. Ang industrial engineer ay merong focus, no? In terms of so many aspect ng mga aktibidades natin sa pagtayo ng manufacturing company. Okay. Meron kaming focus in particular sa
what you call mas ilapit, partner. Mas ilapit. efficiency, no? Okay. Pag-improve ng efficiency ng isang bagay. Opo. Pagpapatakbo, no? When you talk about efficiency, going from point A to point B, anong pinakamabilis para mangyari yan? No? Ganon din sa pagtinignan mo yung mga traffic. Sa mga kumpanya, meron din traffic. Pag pinapatakbo mo yung mga proseso, no? Tulad ng pupunta sa isang tahian, papunta sa susunod na mananahe, hanggang maging isang produkto. Paglipat-lipat yan, may tinatawag tayong traffic din, bottleneck, o kaya delay, o kaya naiipon at hindi nagagawa. So, ang objective ng isang industrial engineer is to make sure na pag nilipat-lipat yan, matatapos ng tamang oras, tamang presyo, tamang bilis, na walang mga kalat o waste. Okay? Pag tinignan mo naman sa McDonald's, para mas maintindihan natin maigi, magmula lumapit ang isang customer sa pag-order ng kanyang kakainin, hanggang dumating sa lamesa niya, dapat mainit. Dapat hindi siya nainit. So yun, bilang na bilang oras sa bawat proseso. Dahil pag hindi, dumating sa kanya malamig na. Dumating sa kanya nainit na. Aalis na yun. Masisira na yung ating kumpanya. Ganon din ang ginagawa ng iba. Not only McDonald's, Jollibee, Wendy's, and all others. In order to satisfy the customer na pumupunta doon sa restaurant mo. Okay. Now, pag nilagay naman natin sa malakihang aplikasyon yan, tulad ng agrikultura, nagpadala ka ng mga produkto galing Baguio. Yung mga vegetable na yan, mga ganyan, gulay, pag bumaba sa Manila yan, kalahati na lang, hindi na sariwa. No? Marami ng mga tinanggal na dahon dyan dahil kasi nabulok pababa. Okay, dahil sa oras ng biyahe. So titignan namin, as industrial engineer, ano yung mga problema ba't nagkaganon? No? Hindi sa handling. Ilagay mo sa tamang crate, tama yung paglalagay, pag-aayos, pagbaba niyan, maybe ang nabulok lang sa iyo nasa 10% lang or less. Diyan laki pa ng pwedeng tubuin ng taong nagbebenta pa doon sa mga customer. So ito yung mga aplikasyon ng mga IE. No? Kaya pag tinignan sa traffic, pag tinignan mo, pinag-aaralan namin bakit nagkakaroon ng traffic, bakit nagkakaroon ng ganitong mga sunod-sunod na mga aksidente o mga ano. Ano ba nakakalat dyan na dapat naging? So, yung pala ay isang industrial engineer ang may trabaho nung ganon. Partner, parang silang IE ang gumagawa na sa sistema. Okay. Yun? Yeah, siguro, yeah, maybe to add to that, siguro, it's tulad nga ng sabi nila, IEs are like, sila yung architects ng efficiency. So, exactly what country needs, so we have to be efficient. We have to, it's really the mantra of doing more with less. So since we have to maximize our resources, we have to optimize everything. So that's IE. So it's like before, mga 60s, when yung mga lolo-lola natin, nag-debate, di ba? Pag order ng hamburger yan, 30 minutes lalabas. Okay? In the 80s, ang Wendy's, meron silang 30-second challenge. May andyan na hamburger. So that's IE. That's IE. Akala ko isang ordinaryong empleyado lamang na pinag-aaralan niya kung paano magiging efficient yung operation. Pero yung pala kailangan isang industrial engineer ang gumagawa nun. Yeah, kasi if we do more with less, then that means it increases the bottom line, no? Yung kita sa ibaba. So yung principle na yan, tulad ng maski na sabihin natin yung time ng pandemic, yung pagbakuna. No? Yes. So sa isang araw, ilan ba dapat ang mabakunahan? So kung maganda ang sistema, siguro kukunti ang tao kasi nung time na, ang daming traffic sa labas, pero sa loob ng vaccination center, ang mga doktor, halos walang ginagawa. No? Dahil, so this is the study of IE. How do you, paano natin maximize ang isang minuto na walang masasayang? So that's the study. So walang production loss, paano? Okay, pare, ano ang pinagkaiba ng IE sa ibang branches of engineering? So, kanina nabanggit mo na
mechanical engineer, hindi yung mga motor, pump, no? Yung mga tumatakbong mga mekanismo na para sa isang mechanical na paraan. Ang mga civil engineering, sinisigurado niya yung integridad ng building na itatayo. No? Okay, so hindi babagsak yun. So, pag electrical, siyempre, sigurado mo hindi masusunog itong building natin. Dahil yung electrical system yan, inapproval mo, di ba? Katulad mo yun, electrical. Oo, pinirma mo yung pangalan mo dyan, nagsabi mo, hindi masusunog yan, di ba? So, ang IE naman, pag titignan nyo, dahil sa dami namin ng involvement sa mga service at production at other mga activities, ang parang sinisertipikahan namin, no, in a way, no, is yung maayos na patakbo ng isang linyada, no, isang takbo ng isang production line o efficiency ng isang proseso. Sabi nga niya, architect of efficiency. No? So, pag tinignan namin isang lugar, lagi kami naghahanap ng productivity gains. No? Ano ang mga pwedeng mangyari na ma-improve po namin yung sistema? Maglakad papunta rito, papunta doon, dapat diretso. Kung nakikita kitang umiikot ito, bakit? Tatanungin ko yung bakit, di ba? Bakit ka nag-order ng mga hamburger, gusto ko ng ganito, ba't naubusan? So dapat yan, bilang yan, di ba? So may tinatawag tayo stock out inventory yan. Dapat inaalam niyo yan na kung kailan yan dapat kang o-order na para hindi ka naubusan at hindi ka nawawalan ng customer. Hindi sumasama loob. So, kung titignan mo, pag forecast kung ilan yung bibilin, pag sigurado na dapat efficiency ang linya, yung mga ganyan, yung layout mo ng makina sa A and B dapat magkatabi, magkalayo, at hindi ko sa mo nilalagay yung mga excess mo ng mga sobrang produkto na nakakaabala dun sa... Ano yung process flow? Oo, lalakaran mo. Process flow. So, kung naiintindihan niyo yung mga ganong pagkakataon, yan ang aming ginagawa in a way para makatulong yung mga namumuhunan at yung mga dapat tingnan yung mga proseso kung paano namin ma-improve. Dahil sa araw-araw, lagi namin titingnan ni Ka Jerry dito na dapat merong improvement tuloy-tuloy. Hindi yung nagawa mo na ngayon, happy ka na. So, Sir Ruben, so ibig sabihin ba, safe bang sabihin na kapag walang sistema yung isang production, walang industrial engineer doon, expert, walang ganun pag-aaral? Siguro naman hindi dahil pagka walang industrial engineer, magulo na yan. No? Dahil meron ng mga automation na kaya, di ba, ang dami na rin solution available. Okay, siguro ang tingin ko, lagi kami meron kang solution, di kahon. Ano pa maitutulong namin to improve that to the next level para maging competitive ka at magkaroon ka ng magandang value sa end customer mo. So, may kahon nga yan, pero kung may maidadagdag pa kami improvement dyan, then mas maganda sa kumpanya, mas maganda sa mga servisyo. So, yun ang aming tingin ko. Siguro, I'll give you an example dito. Kasi marami tayong mga kumpanya, let's say 30, 40-year-old companies. Malaking kita, no? lumalaki, nag-expand. So sometimes, andun yung argument na how can you argue with success, no? Ang lakas na kumita. Diba? So, ano sasabihin ng mali itong ginagawa namin? So, IE is more or less a mindset na maski na maganda na yan, there's got to be a better way. So, yan yung tinatawag na Kaizen. There's got to be a better way of doing things. For example, before the pandemic, kasi I'm involved with some, I don't want to do, ayaw mag-plug ng brand. Pero I'm involved with isang brand na matagal na dito, more than 25 years na. At kilalang casual dining na restaurant. So 25 years na siya with about 100 branches all over the Philippines. So, nung time na before pandemic, ay sabi niya, hindi ko ma-imagine na pag itong tindahan na to, bababa ng 25 na katao. Talagang kung malakas, siguro 30, 35 aabot yan. Pero pag para gumanda ang sistema, gumanda ang serbisyo, dapat nasa mga at least yan, 25. O sometimes pag 22, mahina talaga, pero hindi bababa ng 20.
dahil hindi masisira dahil sistema. So, ano nangyari? Then nag-pandemic. So, nung nag-pandemic, kailangan mabuhay lahat. At nag-isip sila, paano kaya ito? Kung bawasan ko to. So ngayon, to make the long story short, ngayon, balik ng ekonomiya. Itong brand na to, kaya nila magpatakbo ng 14. And yung benta, mas malakas pa yung benta kaysa dati. So yan eh. Parang akala nila tama, pero nung napilitan silang mag-isip, kaya nga sinasabi nga niya sa akin, sabi ko, alam mo, matagal ko na sinasabi, sana pinag-aralan, sana, kasi maraming mga IE na gusto mag-OJT, sabi ko, ito nga libre, gusto pag-aralan ng sistema ninyo, sana sabi yan nga eh, sabi yung pandemic, yung COVID nga ang IE namin, no? Napilitan sila. Dami talaga yung natuto sa COVID. Parang ganyan, no? Okay. Model nila. I see. Pero partner, no, pagkakaintindi ko, yung IE, IE is parang forecasting, minimum and maximum inventory. Tama ba? Isang aspeto yung inventaryo, di ba? Kasi kailangan siya sa production o kailangan sa mga proseso. O isa lang yun, di ba? Pero pag pumunta ka sa bangko, meron yung nakapila. Pupunta ka sa teller. So ang IE, pinag-aaralan kailan ba dapat ang mga tao, mga teller, magmamatch para hindi matagal pumila. Ang tawag naman doon queuing. Meron naman tinatawag na meron kang, tulad ng ating presidente, meron siyang karton. Pag tiniklop yan, o hinati yan, meron kang ginagawang, ano ang pinakamagandang putol at hati, na konti lang itatapon. Ang tawag ng optimizing. Yes. Minimizing waste, Yes. optimizing yung gamit no kanilang raw material input. Okay? So, forecasting, maybe that's one. Yung pagkakaupo natin dito ngayon, pag tayo, medyo hindi komportable, naiinip tayo, o hindi tayo mapakalit. Yeah. Imagine mo, meron kang 10,000 workers na hindi mapakalit. Walang output yun, sir. Hindi po, bababa yung productivity. So, anong ginawa nila? Naisip nila, patayuin na lang kaya natin. Okay. At mas mabilis yung production. So, ergonomics yun. So, maraming branches ang IE kung saan mo siya mailalagay mga gamit. From bentahan, sales, which is forecasting, nandun doon sa proseso, nandun doon yan. Andun sa may, sisigurado hindi mauubos yung mga ino-order sa inventory. At titingnan nila kung yung quality mo, pumapasa, which is quality control. Okay. So, ito lang yung mga ilan. Pero, marami yan, dahil lalo na ngayon, nagkakaroon na ng what we call yung mga digital transformation, AI, yung mga ganyan. Lalong dumadami yung aming mga dapat gawin dahil dati ang kombinasyon, makina, tao, proseso. Ngayon naman makina, plus data, tao, proseso. So may data na ngayon. Parang mas nadagdagan ba? Di ba dapat mas malesen yung process? Hindi, dahil nangyayari, yung dating operator, pwedeng mapalitan ng isang routine yun. Isang pwedeng routine din na mga application. Yes. Kaya yung operator na yun, dapat medyo bigyan mo siya ng paraan para mag-upskill. Magkaroon ng bagong kakayahan, kakaalaman, para hindi siya mawala. Sa eksena. Oo, dahil nga may mga tinatawag tayo automation, di ba? Machine learning. So ang IE ngayon, dapat din magtingnan niya mga yan para mabalansin natin ang linya. Dahil pag sobrang bilis naman yan, kalahating araw wala ka nang ginagawa. Di ba? So sayang naman yung planta. Kaya itong mga ito, pinag-aaralan to make sure na yung productivity natin will be balanced and going forward. Hindi lang yung maging ma-meet mo yung target tapos nagtanggal ako ng 85,000 na tao. Oo, bagsak. Hindi maganda yan. Konting binayaran mo. Pero sir, yung mawawala ng purchasing power. Nawalan naman ikaw ng maka-opportunity sa mga constituents mo. At napaka-importante sa isang komunidad ang mga trabaho ng mga tao. Yes. So dapat may programa ka ngayon i-upskill. Okay, kaya yung iba't ibang mga platform tulad ng Google, IBM, tulad ng mga Accenture, may mga free AI program yung mga yan. May mga courses sila, na even dun sa mga elementary, high school, college, binibigay nila para makapag-upskill bago sila
mapag-iwanan. Opo. So ito na ngayon ang ginagawa ng IE. ng mga IE, mag-upscale sila. Kasi otherwise, baka nga matabunan ng AI, tama ba? Tabunan nung tinatawag natin digital transformation. Yes, AI opo. is just a subset of that. No? Pero yung digital transformation, na pag dati pupunta ka sa bangko, napalitan ng ATM, hindi nawala yung teller. Di ba? Yes. O dati, ngayon, meron kang, magtatayo ako ng 100 branches. Bigla na lang nagkaroon ng online. Online na. Hindi nawala yung 100 mga branches. transaction, oo. Ilang tao isang branch. Talaga mo meron kang 20 dyan. Eh di online, ilang tao doon? Wala. Hindi kaya para sa pagkakaroon ng sistema natin, hindi kaya nababawasan natin ng manpower? Yun yung isang tinitingnan. No? Noon may report na sinabi nila, by 2030, there will be about 85,000 o 85 million jobs sa mawawala. Yan, no? Pero sabi nga, meron naman 97 million jobs na magagawa. Paano naging balance yun? Dahil kasi, pag nahabol mo yung upskilling o reskilling, syempre, mag-iiba na dapat ang tenor ng job description mo. Kunyari, sabi ko, teller ka, napalit ka ng ATM. Ano pwede mong gawin sa teller? Huwag mo siya pabayaan maging teller, di ba? He can be or train to another one that will be on the thinking mode, no? Ano yung pwede yung gawin? Or that will improve yung kanyang capability aside from being a teller. That's why we have to prepare in that kind of development na makakapag-adapt tayo or adjust. Then otherwise, pag tumenggo tayo, o kaya po, ganito lang tayo status ko, mapag-iiwanan talaga. Kaya lahat tayo, tulong-tulong kung paano natin ma-improve ang ating role sa lipunan at sa mga tinatakbuhan natin mga proseso, takbo ng mga kumpanya natin o serbisyo. Otherwise, again, mapag-iiwanan tayo. Yun ang aming ina-advokasya, no? Na sa IE, maraming pwedeng i-improve. Pero hindi kami pwedeng huminto na ituloy ang upskilling at understanding ng mga new development, especially yung speed ng digital transformation na nangyayari ngayon. So, ibig sabihin po, sir, yung paglitaw ngayon ng itong artificial transformation, intelligence transformation, heavily affected ang mga IE? Affected kami because may mga aspeto na gumagalaw. Tulad ng when you start bringing more data, no? Okay. Yung data ngayon, may tinatawag kami data analytics. Pinag-aaralan namin yung data para sa kanyang mga behavior, no? Dati, bago ka mag-transmit ng data na nagtagulo doon sa Israel dahil pinasok ng Hamas, medyo ipapadala pa yan ng telex. Then natuto yung email. Okay, biglang naging text. Pero ngayon, ang bilis na transformation ng information, di ba? Tulad ng kanyari, sa healthcare nila, no? Yung ating kaalaman, pag ginawa yan ng AI o ng isang teknolohiya na makabago ngayon, ang equivalent niya mga 10,000 workers. Okay? At it can do something that a person have to do in maybe 10 lifetimes. Ma-amass niya yan, magsasummarize niya yan, mapagdidikit niya, mabibigyan ka na more or less na tamang padala. Yung naitulong nun, malaki. Pero baka nabawasan ba ang tao? Pwede. Nabawasan ang tao sa ganon, sa pag-research doon. Pero ang tao naman pwedeng nalipat sa lugar na pag-iintindi ng data. Diba? Iniintindi niya ngayon at ini-execute sa bagay na mas makakatulong sa iba. So hindi nawala. Ang tanong lang, kailangan lang natin habulin yung pag-adapt ng teknolohiya para hindi tayo maiwanan. Yung isang tao. Ng individual. Lahat ng tao. Hindi, diba? ng isang individual. Otherwise, maiiwanan talaga siya. Hindi ka mag-Gcash. Hindi ka mag-Gcash. Correct, kagaya tayo. Sumakay ka ng taxi at tumatanggap lang ng Gcash. Oo, wala patay ka. ka bag. Lakad ka ngayon. Parang ako yun. Pero, Dati nga, ayoko rin mag-online. Maiiwanan ka talaga. Maiiwanan, wala ka pang bayad. Diba? Siguro actually, dun sa nabanggit mo, I think all of this that's happening, the digitalization, artificial intelligence, I think all of us are affected. It's not just IEs. Pero I think yung sa field ng engineering, the IEs are the one, sila yung who are dealing with a lot of data.
Dahil yan yung ano namin. Buhay. I mean, we deal with a lot of data dahil kami yung, remember that mindset ng IEs, there's got to be a better way of doing things. So, paano malalaman there's a better way of doing things? How can you come up with good solutions or options if you don't study the historical data? Parang gano'n, if you don't study the standards. So, yan yung trabaho ng IE. We set standards, we study the standards, and tinitingnan namin ano pa bang pwedeng iganda dun sa standard na yan. So like all the upskilling, mga ganyan, I think hindi naman talaga trabaho ng IE yan. Pero that's the mindset of the IE talaga is that moving forward sa mga nangyayari dito, ganyan. Kasi hindi naman sa yung ibang field, hindi na nag-iisip ng mga darating na field. Pero yung mindset, let's say kunwari, like yung mga architects or yung ibang field, no? Meron template, may formula, may ganyan, no? Yung IE, it's the principle, it's the mindset na parang ano pa bang diskarte maganda rito, maski na kumita na to ng 1 million ngayon, baka pwede kumita pa ng 1.5 yan using the same machinery, the same people, baka meron pa tayong pwedeng baguhin lang, parang ganyan. Partner, yung sinabi niya kanina, napaka-importante ng data. Doon sila, yun ang pinag-aaralan nila. Kaya ba mag-function ng isang company na walang industrial engineers? Ako, pwede naman. Ang tanong lang kung mas maganda ba ang magiging kakahinatnan kung walang IE o merong IE. Yun lang naman yan, di ba? Kasi, yun nga, ang aming pinag-aralan, yung ilang bang inventory meron tayo dito, bakit kailangan ng quality, bakit kailangan ng forecasting. So, maraming mabubulag kapag hindi nila na-appreciate kung ano ang mandato ng isang industrial engineer. When you talk about industrial engineer, process improvement, we talk about process, lahat yan. Parang sinabi ko kanina, process, people, machine. Process, people, data, machine. So, lahat yan. Lagi may process. So, what goes in, goes out. So, walang IE, may pumasok ang proseso, walang nag-aaral niya, walang nag-intindi. Garbage in, garbage out. So, pwede ba tumakbo? Pwede tumakbo. Pwede bang maging maganda? Pwede, pwede hindi. Hindi ko masabi na, kung yung nasa taas ay talagang napakagaling, hindi pwede yan mapatakbo yun na maayos. Pero kung may mga lumaki ka na, mayroong mga nabubulagan sa ibang mga lugar, doon nagkakaroon minsan ng problema. At yung tawag doon, hindi nagiging sustainable yung activity mo. Bakit? Nung maliit ka, nag-guide mo lahat, nakikita mo. Pero nung lumaki ka, madami na. Meron ka ng purchasing, may marketing ka na, meron ka ng... Nung lumalaki ka lalo, ba't ka nalulugi? Dahil kasi meron ka ng mga proseso na hindi mo na namomonitor o nabubulag ka na doon sa ibang takbo dahil wala kang sistema. Walang proper reporting ng financials mo. Kung kumikita ka o hindi. Ngayon, sabi nila, may lumapit sa computerize natin. Nag-computerize siya, technology yan. Dahil walang sistema, pinasok lahat doon. Bakit lumabas? Basura. Kasi nga, walang proper understanding na nagpasok ng tamang data para maging tamang information na lalabas sa'yo para makapag-decide ka. Ang pinasok mo yung mali. Hindi mali din lalabas. Kaya hindi porket may teknolohiya. Tama. Bibilis ka na. Dapat may konting pag-aaral. At ako, malaki ang role ng IE to make sure na yung papasok na mga data magiging informasyon para maging decision making ng mga may-ari o yung mga nakataya doon sa negosyo o sa servisyo na yan. So, ang IE, yun ang aming gagawin. Usually, especially when the government, nagsubok sila ng isang solution, let's say color coding, I mean, di natin malalaman kung tama ba yan o hindi. Unless titignan natin yung data. Diba? So, parang or hit or miss mangyayari dyan. So, ang ano nga dyan, or like daylight saving time, there's always that argument, yan ba, nakakatulong o hindi? So all these things, no? I'm not saying na tama yan o mali, pero all we're saying is that after natin na-implement, dapat pinag-aaralan. Kung itutuloy pa ba ito, hindi. Parang ganyan.
Actually, magagawa yun ng isang ID. Ito, partner. Pag nagkasakit ka, saan ka pupunta? Hospital. Doktor, di ba? Tatayo ka ng bilin, saan ka pupunta? Engineer, civil. Hindi ka pwede pupunta sa ibang engineer. Civil, di ba? Okay, pag magulo ang sistema mo, saan ka pupunta? Sa IE. Ayun pala yun. Kapag walang sistema. Sistema nga, di ba? Sa IE. Ngayon sa bayan natin, Opo. maraming pwede Nang kailangan improve ng na IE. sistema. Ang daming kailangan IE. Hindi kami nakakampanya para maging presidente ng mga. Kaya sabi namin, malaki may tutulong ng IE kung mabibigyan ng magandang pag-unawa kung ano ang kakayahan ng isang IE. ng profesyon na industrial engineer. Oo. Kaya ito ngayon parang ina-advocate nyo, kaya lumalabas talaga kayo nagiging vocal sa inyong profesyon? Yeah, I mean, ang sa amin lang kasi nataon din kasi, it is, this year we are celebrating the 25th anniversary ng 25th anniversary ng aming organisasyon, which is the Philippine Institute of Industrial Engineers. Okay. So, magkakaroon na isang malaking selebrasyon sa isang National Congress, Research Conference, at sa gabi magkakaroon ng isang gala night, which sa darating na October 27. So sabi na napag-isipan nga namin, since 25 years na rin tayo, sabi nga, maybe it's about time na para din sa mga kasamahan namin, sa mga miyembro namin, sa mga kapwa namin IEs, I think it is just befitting. No? Sakto lang, tamang-tama lang sa panahon niya. Perfect timing. Perfect timing, sabi niya. Maybe, you know, if we can advocate or at least let people know what industrial engineers can do, no? So sabi ko nga, or the corporate, kasi napansin lang namin, ang dami pang tulad ninyo, ang dami pang hindi pa nakakaalam. Ano ba talaga IE niya? Ang natawag nga dati sa amin, ang IE ibig sabihin, hindi engineer. Dahil walang board exam eh. So parang pag nagkukunwaring mga engineer lang yan. Oo, pero ang tindi ng math pala doon eh, no? Yes, Oo, walang numbers na kailangan doon Yung eh. technical jargon, one aspect na engineering. Pero ano ang advantage ng industrial engineer? Yung technical jargon ng engineering, pinag-aralan namin. Yung management aspect ng business, pinag-aralan namin. It's like mixing. Isipin mo, kung kaya namin i-translate kagad ang technical jargon ng engineering to management, so management can make a decision right there and there. Then, nagawa namin ang aming role. Sabi nga ni Jerry, ano ba talaga itong IE na to na 25 years na para marami pa rin nalilito, hindi engineer. Ngayon nga sabi nila, impact engineer. Sa isang lugar sa Cebu, pagka magulo, ang pangyayari dyan sa labas ng ospital, nakakagulo sila, hindi alam ang improvement. Sa isang mga lugar, ang sabi nila, IE-han na yan. Ano ibig sabihin? Improve mo na yung efficiency dyan by calling the IE to put order in chaos. So, ibig sabihin, pag may nakita agad kayo, parang alam na agad ng isang IE kung anong problema doon. No? But yun ang tendency. Dahil kasi nga, we are trained. Sabi nga ni Chidel, parang kami being brainwashed na nag-aaral kami. There's always a better way of doing things. No? Continuous improvement. Okay. So, yan yung mga aming mantra. Kaya, pag may nakita kami, anong pwedeng improve dito? Partner, sa ngayon po ba, sino mga kilalang IE engineers na nasa gobyerno? Okay. Meron ba? Ako wala. Wala kinalas yung dalawa na kilala ko. Meron po ba? Oo, sa ating gobyerno ngayon. Or mga previews, yung mga industrial prominent. Okay. Gusto ko magsimula doon muna kasi pag gobyerno, baka ma-appoint kami bigla. Hindi namin mapayagan. Yung Apple computer, malaki yan, di ba sa abroad yan? Yung pinaka-presidente na Apple computer, si Tim Cook, IE po yun. Okay. Yung dati nag-head ng Chrysler, IE rin yan. No? Okay, ang father of production management, isa dyan, si Henry Ford, dahil kasi siya naglagay ng tamang pagpapatakbo ng linyada ng isang production. No? So, maraming mga IE na sila. No, pag pumunta ka sa Pilipinas, yung namayapang Robredo na nasa gobyerno dati, namatay, si Jesse Robredo, IE yun.
So, DILG, ba? Ngayon, pag tinignan mo, recently lang, si Department of Science and Technology, Fortunato de la Peña, IE yun. IE siya. Chemical engineer, tapos IE siya, so, pero malaki ang yan sa industrial engineering. Si Secretary Ben Simpson, ng DPWH, at ngayon tinatap siya ng gobyerno para sa water. Industrial engineer po yan. So, sila yung mga example namin ng mga IE. Yung mga dating nag-head ng IBM, Philippines, IE po yan. Yung chairman ng Unilever ngayon, IE po yan. Yung dean ng mga colleges ngayon na dati, hindi nga kami engineer, pero nagiging dean sa UP, sa Lasal, IE po. May pinakamaraming papers, research papers na ilabas ngayon na nire-recognize sa buong mundo, IE po yan. Isang Executive Vice President ng Adamson University, IE po yan. So, maraming mga IE na... Si Globe CEO, Ernest Cooper. So, tahimik, pero nandiyan yan, nag-lead ng mga kumpanya, at ngayon, i-recognize namin sila. Dahil sila yung nagbigay ng parang... Malaki contribution. At parang movers and shakers, no? Na tingin namin ay karapat-dapat na i-recognize during our Luminary night sa aming gala. Dahil sila yung trailblazers, so we want to recognize sa mga... Kasi alam mo partner, no? Ako, nasaksihan ko yung bahagi ng contribution ng mga IE, no? Yung katulad na bangit sa inyo kanina, yung Six Sigma, no? Very famous siya sa manufacturing, no? At yan na-experience yan dahil dyan ang galing yung vendor management inventory. Oo. So, ang dami na, ako personally, ang dami ko natututunan. And alam natin na sa ngayon sa ating bansa, may mga kailangan pang isettle, solusyonan na problema like yung traffic, na parang simula nang dumating ako sa Manila, parang problema na yung traffic. May mga band-aid solution na ginagawa, pero parang wala talaga yung pang long term. May nakikita ba kayong pang long term solution? Sinasabi kasi na talagang yung zoning kasi natin dito talaga may problema. So meron bang pwede pang magawa? Nakakatuwa ka. Pag nag-ikot ka sa ibang bayan, like Taiwan, ito lang, kahit bahay natin, Hong Kong, Japan, may traffic din sila. Pero kung titingnan mo, lagi nilang hinahanapan ng solusyon. Ang lapad ng kali nila, hindi naman lumalayo sa lapad natin yan. Diba? So, walang magic eh. So, yun nga, meron ka ng pinagtutuunan ng pansin ng dapat ng mga tamang tao, ng team, na pwedeng pumalalay dyan sa ganyan. Tulad ng artificial intelligence, AI, teknolohiya na pwede natin gamitin, i-identify ng AI kung ano ang naranapan. Paano mangyayari yan? Minsan nakikita mo sa traffic, no? Nakahinto ka, lahat kayo nakahinto, walang laman yung kabila. Diba? Pero pagka nagkaroon ng mga technological advancement at nagamit natin yan, pinag-aaralan yan through machine learning, no? Kung ilang tao, ilang dami ng mga sasakyan na dyan, at dinidecongest. Nag-stop na yun dito, pwedeng maluwag doon, i-go na yan. Automatic na yan. Hindi yung tao naghahanap niya kung natin yan. Dahil limitado lang tayo. Hindi naman tayo pwedeng nandudod tayo sa lahat ng lugar ng traffic light. But it can be redistributed, it can be channeled, it can be malalaman sa pag-aaral, time and motion, gano'ng karami na ba yan, mga yan, ganitong oras, gano'ng kabilis ang takbo nila, para ma-address natin na ang dapat na takbo, dapat na sa oras na dito, ilang tao nagmamando dyan, ilang traffic light ang dapat synchronize, hindi namamatay. During traffic, pag traffic, namamatay yung traffic light. Pati yung traffic light, nabubulong na. Hindi dapat. Kasi siyempre, hindi naman namin sinasabi na masusolusyonan namin yung traffic. Pero ang sinasabi lang namin is that there's got to be a way to improve things. No? If we cannot solve 100%, if we can only solve 30%, then that's also savings. Diba? Kasi like, there are tools naman eh. Like, let's say, cellphone natin. Cellphone natin, every 2 seconds yan, may pinipitik yan na malalaman po nasa yung tao, sa mga towers nila. So, if we will look at that data lang, kung kukunin natin lahat ng data ng mga yan, di alam natin, let's say, itong EDSA na to, more or less, pag 11 to 12, gaano karaming tao dyan, 12 to 1, gaano karaming tao dyan. So, based on those mga inputs, this is just one example.
So based on that input lang, more or less, malaman natin na imbis na, kasi parang sometimes mga solusyon na, alam mo yung one size fits all. Yan, di ba kung ayaw mo mag-isip paminsan-minsan, parang papatayin mo yung langaw, gagamitan mo ng martilyo. Parang ganyan, di ba? So, sometimes, we just have to find individual solutions to a certain problem. And yun, it takes a lot of, sometimes study, data, ganyan, kailangan pag-aralan, and then can come up with better meron tawag ng simulation, iteration. Kung gagawin mo, paulit-ulitin mo kung anong bawat senaryo na mangyayari, anong pwedeng kalabasan. Tawag doon simulation. So, tayo, pwede tayong gumawa ng mga ganyan sa industrial engineering. Nagsasimulate kami na pag ganito ang sitwasyon, anong mangyayari sa oras na ito, anong gagawin mo. Diba? Kung yung bangko nga, pag nakita yung mahabang pila, dadagdag ka ng tao para maraming mag-asikaso. Bakit pag traffic, pwede rin bang magdagdag ng ilang enforcers para ma-decongest mo yan? Diba? Kasi minsan magtataka ka, bakit lahat nandun sa isang lugar? Sama-sama sila doon nagkikwentuhan o nagkakape. Diba? So, bakit doon na traffic medyo iilan lang dahil mainit? So, minsan, hindi naman sa minsan binabalansin lang natin yung mga deployment ng mga ating resources para mabalansin natin yung ating mga takbo ng kabuhayan, traffic man yan, o proseso man yan. Partner, dapat pala calling advisor ng mga MMDA, mga IEs. So sabi ko, partner, yun nga, habang nagsasalita nga sila. So I'm just wondering, ibig sabihin, even yung government, yung nasa top na dapat nag-a-appoint ng tamang tao para solusyon ng problema, parang hindi din nila alam na yung function ng IE. In particular, parang ba? Tama ba ako? Parang gano'n, kasi partner. ba't hindi naisip or something? Nagkakaroon maraming misconception din kasi yan. Like sometimes, kunwari, if you want, kung gusto nyo magkaroon ng isang, let's say, program. So, ang unang iniisip na is computer yan, so kailangan computer engineers or computer science. Pero, normally, I think, mas maganda pag yung IE yung tawagin din yung muna, gawa ng sistema, tapos kung may sistema na may papagawa ng programa sa computer science. Parang gano'n. So, for, kung hindi, like yung rapid pass, di ba? From going from one city to another, di ba? May mga checkpoint, may mga ganyan. So, anong nangyari? From, let's say, city to Laguna, ang hahaba ng pila, di ba? Kasi nga, isa-isa TV. So, it takes an IE gumawa ng rapid pass. Para QR code lang tapos dire-diretso na. Ay, gumawa. Sa DPWH, di ba kung tignan bakit si Secretary Babe Simpson na ilagay? IE siya eh. Bakit biglang dapat civil engineer? Di ba? Tingnan mo, di ba? Pero pag tinignan mo, ano bang karamihan laging problema? Merong budget, merong project, hindi na-implement. Ang daming prosesong dadaanan. Ang daming pipirma. Daming iikutan ng papeles. Pero nung napunta siya, simplify niya yan para mas mabilis ang turnover ng project. Di ba, ilan na lang ang pipirma, ilan ang titingin. O yan, di ba, simplified yung approach, mas napapabilis yung turnover ng mga project. Kasi kanyang termino, I think marami na implement na mga project. Partner, habang ko na siguro last question. Total, yung upcoming ninyong event, no? Wala bang plan yung IE, kayo yung grupo niya na parang mag-suggest ng sa gobyerno how to do these things? Parang, i-advocate nila yung professional. Ang namin, bisita namin sa time na yan, keynote namin si Secretary Ivan ng DICT. DICT. Also, a person also from IBM, President ng IBM Philippines. And we invited also mga foreign speakers. Okay, come in, we invite government, we invite, and hopefully there will be some bridge na makita nila kung ano yung contribution ng IE. Kaya na ginagawa namin yung advocacy gumising kayo ng maaga. Baka ma-explain lang namin yung side namin para hindi kami masasabi ang engineer. But actually, impact engineer yan. Kaya yung mga yan, IE-han na yan sa gobyerno. IE-han na yan mga inefficiency na yan. At nandito yung mga architect of efficiency, kunin nyo yung aming mga kaalaman
para mas makatulong kami. Yes. Dahil pagka Sayang naman. maganda yung takbo ng isang kumpanya, ang mga foreign investors titingnan niya. Mula paglabas sa airport, na-process yung kanilang passport na maayos, nakalabas, nakarating sa kanilang mga factory, hotel, ganyan, maayos, proseso yan eh. Di ba? Mag-negosyo dito yan. Di ba? Competitive yung kanilang mga factory dito dahil yung quality maganda, yung value mababa, konti yung tapon, at yung proseso very streamlined and efficient. Ba't lalayo ka Pilipinas sa mga yan? Pupunta dito yan. Okay, at nalalaman namin, yung ibang malalaking kumpanya, doon nila kinakapitalize ang capabilities ng IE sa kanilang mga factories. Procter & Gamble, ang daming IE yan. Ilang taon na dito yan, ba't hindi umaalis pang magulo? Diba? So, sana lang, marami pang mga ganyan na mga kumpanya na lumago at lumaki dito through sa tulong ng IE. Dahil sa magiging competitive yung kanilang business dito at manufacturing at service sa tulong ng aming mandato as IE. Partner, yung ano ba, yung sa airport, no? Yung passport natin, yung e-passport, ay ibang gumawa, no? Sabi ko kayo, yan technology advancement yan, di ba? Kung meron siya minobilize na IE dyan, siguro dapat efficient, di ba? Pero kung may mga bottleneck, siguro they may need an IE to address the situation. Yun lang naman sa amin. Ayun. Sige, siguro a few words, siguro, we have 4 minutes na lang. Para sa kanilang, ninyo po, Sir Jerry and Sir Romero. Siguro I just like to announce to sa mga nakikinig, mga IEs, that we are celebrating our 25th year. And there will be a National Congress and Research Conference come October 27 dito sa New World Hotel, and capped with the gala night, and it will be fun. We prepared a lot of stuff at merong concert, to cap the night, to celebrate the evening. So we hope that all of you will join us, and because we've come a long way, and simula nung napansagan tayo mga hindi engineer, ngayon meron tayong certification program, tapos sa international circle, meron tayong mga ASEAN engineers, no? So it's a celebration of, and we hope after this more better days to come para sa mga IEs as a professional. Bakit kailangan yung sumama sa advokasya namin ni Jerry sa October 27, number 1? Maraming magandang mga topics na i-cover namin doon about the impact of AI and digital transformation sa ating mga trabaho, sa ating mga mandato, at sa mga dapat natin gawin sa hinaharap. Number 2, yung mga lecturers doon, mga speakers, foreign and local, magandang ka-network yan. At lalo na yung mga kaklase nyo ng mga IE, makakasalamuhan nyo ulit. At makakasama nyo. Makakasama nyo rin kami ni Jerry. Pwede tayo mag-photo op. Okay. Pangatlo. Okay. Marami kami mga surprise doon. Aside sa mga speakers, may mga packages tayo, mga learning materials sa mga gamit nyo sa pagbalik sa inyong mga factory o sa inyong mga eskwela. Number 4, nandyan yung aming mga luminaries na mamimit nyo. Sino sila? Yung mga naging presidente ng mga kumpanya na bihira natin maisama sa isang lugar. At nandyan sila, i-honor natin sila, okay, at bibigyan natin ng karangalan para malaman natin na itong mga IE na to, sila yung mga trailblazers, movers and shakers sa industriya. At magugulat kayo kung sino sila. Makakasama sila. Okay, pang-5, may mga raffle kami, no? Na medyo maganda. 25th year, meron ata kami 25,000 na 8 prizes, no? Na pwede iba. Then 25 years. Okay, so nilagyan lang namin symbolic na 25. 25,000? Cash. Pero, dollar. in a way, parang gano'n. Equivalent to that. Na parang ako, lalo kasi sabi na 25, let's put a more meaning and exciting, that finally, to cap the night, sabi nga ni Jerry, in-invite namin ng Dadon for a free concert doon.
Okay? Para naman magpasalamat. Yung kanta nila, salamat yun. Para magpasalamat sa 25 years na nagampanan namin ang aming trabaho. At hopefully, maging simula sa next 25 years ng IE at makatulong sa gobyerno at sa mamamayan. Partner, sana mayroong tumulong sa kanilang mga congressman na i-advocate yung gusto nang gawin. Maraming salamat, Jerry and Manny. Oo, sige. Balikan natin. Sige, meron lang tayong habol pa na segment, partner. Oo. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Frey Cosmetics. May tanong dito, partner Kapag, tanong to sa ating dalawa, okay. Bago tayo tuloy magpaalam, kapag may kriminal kayong nahuli, tapos sinabi niya na nagawa niya lamang gumawa ng masama dahil sa kahirapan, anong magiging desisyon ninyo? Bibigyan niyo pa ba siya ng pagkakataon na magbago siya or ipapakulong niyo? What's your, Ako? O ikaw muna. Yung tanong niya, no? Napakaganda ng tanong niya. No? It reminds me an ex-president ng Pilipinas, no? Si Elpidio Quirino. Si Quirino, dating Pangulo, binaril siya, no? During golf. Dahil yung tao ay nadismaya, no? Dahil walang makain, no? Pangit ang panahon ng araw na yun. Pero nung pagbaril sa kanya, pinatawad ni dating Pangulo Elpidio Quirino. Laurel, Dating Pangulo Laurel, pinatawad niya at ginawa niyang bodyguard. Hanggang kinamatay niya, kasama niya yung tao niya. So, mayroong pagpapatawad sa ganyang klaseng sistema. No? Kaya ako, para dyan, yun ang gagayahin ko. I see. Okay, ako naman, partner, syempre, God is, si Lord nga, pinatawad tayo diba? Tayo pa kaya hindi magpapatawad. So, doon lamang yun. Lahat ay pwedeng magbago kapag si Lord na ang kumilos. Okay? So, sige partner, papaalam na tayo. Nako, ako sobra. Ang dami kong natutunan. Honestly. Opo. Buti na lang in-invite mo sila, partner. Siyempre, kaya partner, sa buhay lakwatsa, di ba? Nasa atin ko kanina, hindi lang magandang lugar, nalalaman natin. No? May mga tao tayo namimit, nakakilala, katulad ni Jerry at si Emmanuel. Yes. Nagbahagi ng magagandang ginagawa ng kanilang profession. Ako, ngayon ko lang nalaman yan. Yes. Ako honestly, ganun din. Akala ko isa lang kaangtan or kung sino man yung gumagawa ng sistema or kahit sino na natuto, yung pala expert at isang industrial engineer, ang eksperto sa paggawa ng sistema, lalo na sa mga manufacturing companies. Okay? So, mula ngayon, alam mo na. Yes, at so hopefully, yung ating mga listeners, viewers at followers, natuto rin sa ating naging panayam sa ating mga panauhin ngayong umaga. Tsaka hindi lang partner, yung mga gustong kumuha ng course ng IE, no? Magandang panimula yung mga sinabi nila. At sigurado, kung may nakikinig ng mga taga-gobyerno, baka hindi din nila alam pa yun, natuto din gawin sila, nilang diba? konsulta. Natuto rin sila. Diba, partner? Yung partner tayo sa atin, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Adol Divina. Ako naman po si Aida Gonzalez. Have a great weekend, everyone. Sabay tayo, partner. Maraming po salamat. To God be the glory. Bye! Bye! Thank you. Thank you. Honestly, I learned a lot. Opo, sir. Salamat. Maghahanap ako ng isang Rockman, magandang umaga sa iyo. Andrew, magandang umaga sa iyo. At least, nag-generate kami sa employment. Ganun It's a pleasure. Hasmin, magandang umaga sa iyo. Wala nang style. Curious lang ako. Donato, Kalma, pare magandang umaga sa iyo. Certification is something. Erlinda Kudato, magandang umaga sa iyo. Dahil like abogado o doktor, merong standard. Francisco Lopez, magandang umaga sa iyo. Merong standard ng Marife, magandang umaga sa iyo. Luisa Gonzalez, magandang umaga sa iyo. So, meron lang namin is certification. Samuel Bangalan, magandang umaga sa iyo. Lito Silvano, magandang umaga sa iyo. Yan gumawa. April Marie Beig, magandang umaga sa iyo. Paring Ato, magandang umaga sa iyo, pare. Magandang umaga kay Mare. Alan Mino, good luck sa iyong pagiging kagawad. Ito ginawa namin para magkapo ay Fernando Tantoco, pare, magandang umaga sa iyo. Mike Antonio, kagawad, magandang umaga sa iyo, pare. Glenda Espiritu, magandang umaga sa iyo. tulad ng
Kati Kalma, magandang umaga sa iyo. Kagawad Lunes ng Barangay 69, pare magandang umaga sa iyo. Kita tayo mamaya. Okay sa Monday. Pedro Andes, magandang umaga sa iyo. Glenda Espiritu, magandang umaga sa iyo. Sharon Orasyon, magandang umaga sa iyo. Ipo, maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa aming magandang talakayan.